Arito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakabiglang balita ang yumanig sa buong bansa ngayong araw. Isang hukom ng Korte Suprema ang natagpuang wala ng buhay sa kanyang tahanan sa Quezon City. Ayon sa ulat ng pulisya, may mga palatandaan ng persang pagpasok at posibleng foul play. Agad namang naglunsad ang investigasyon ng mga otoridad upang tukuyin ang motibo at mga posibleng sangkot sa insidente. Ang mas lalong nakakabigla, lumulutang ngayon ang mga pangalan ni na First Lady Lizata Nasmags at President Kuting ng Norte Jr. Bilang mga persons of interest sa kaso. Ayon sa impormasyong nakalap mula sa isang whistleblower sa loob ng Malacanang, ang yumaong hukom ay umano'y may hawak na sensitibong impormasyon na maaaring magpabagsak sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Mariing itinanggi ng kampo ng Pangulo at unang ginang ang anumang kaugnayan ng pagkamatay ng hukom. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, ito ay isa na namang desperadong pagtatangka ng oposisyon upang sirain ang pamahalaan. Samantala, umapila ang pamilya ng hukom sa publiko na huwag munang maglabas ng mga haka-haka habang isinasagawa pa ang masusing investigasyon ng NBI at CIDG. Habang patuloy ang pagputok ng balita sa social media, nananawagan ng mga mamamayan ng mabilis at patas na hustisya. Ang tanong ngayon, hustisya ba ang tunay na hangarin o may higanting pwersa bang nais manahimik ang katotohanan? Abangan ang mga susunod na ulat dito lang sa inyong pinagkakatiwalaang himpilan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. So, yes, kita mo, ano klaseng presidente ka? May pronouncement na ba? Si Bangag? Meron na ba siyang statement? Wala, di ba? Wala na ito si C. So anyway, walang statement si Bangag. So definitely, baka nagpupulburo na naman yan si Bangag. Kaya dapat, ang tanong mo kung si Inday Sara, dapat talaga si Inday Sara ang the vice president siya eh. Pero alam naman natin, imposible yon. Dahil nagpapanggap yung mga yan, kahit na nga magugurgur na yan, kahit nakaratay na yan minsan sa banig, nagpapanggap na kunyari may urgent matter, nagpi-fake ng mga post nila para kunyari is okay lang siya. But anyway, yes, go ahead, Palangga, Alejandro. So, yun lang pong point ko, no? Kung alam ko, kapag wala ang presidente sa bansa, ang vice president ang tumatayong presidente, acting president. So, pwede niya utusan ng polis na umatras. Hindi po ba ganun? Yun lang po. Yes, anong comment mo? Palangga ang nagkaroon lang ng pahayag ay yung PCO na nilabas nila kaninang mga 6 hours ago pa. Ang sinabi nga nila na ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng mga kinauukulan. Yun pa lang ang nakita nating pahayag galing sa PCO, pero wala pa mismo kay Pangulong BBM. Yeah, doon sa tanong ni Leandro kanina na automatic ba na presidente, na si vice president. No, actually, kung siya ang inatasan na officer in charge, siya. Pero kasi, sabi ko kanina, imposible yan. Kasi pwede siya mag-atas yung executive secretary niya kung sino ang gusto niya. At again, hindi nga talaga natin alam kung nasaan si Bangag dahil hindi nga siya nagsasalita. Pero sa puntong yan, Leandro, hindi automatiko na si Inday Sara. Dahil unang-una, alam naman natin ang hidwaan ng mga yan at kumalas na nga si Inday sa kanyang gabinete. So, that's not gonna happen. So, wishful thinking lang natin na sana si Inday para may mandato siya na siya ang mag-acting president. But you'll never know, baka bukas makalawa siya ng presidente dahil sa mga nangyayaring ito. Kaya, Pero sa mga, may sa mga sabihin ka pa, recent, Leandro. Okay po, salamat po. Thank you, Leandro. At least nagkausap tayo. So you'll never know, Leandro, mamaya na OD na rin pala si Bangag. Si Inday na presidente, walang kahirap-hirap, right? So we can just pray and hope
na magkaroon ng divine intervention sa ating bayan. So, thank you very much. Okay, Palangga Z? Yeah, recently kasi ang ina-appoint na si ES. Di ba? Siya ang inaatasan. Oo. So, may bago ka bang nakuhang impormasyon? Kasi susunod na Catherine Joy Ortega. Sige, ipasok na lang muna natin siya. I-scan ko lang kung meron ng development Hello sa po. Ay, Catherine, nasa Pilipinas ka ba o nasa ibang bansa? Yes po, nasa Laguna po ako. Okay, Actually, ma'am, maghapon kumusta na po kayo dyan ako. sa Laguna? Marami po kami dito na nagma-my day and nagpo-post na po ng mga pictures sa wall namin ng nangyayari kay FPRRD. Kasi solid po kami dito. And actually marami rin po akong nakakaaway. Ang daming sinabi ko nga kanina sa post ko, i-unfriend nyo na ako or i-block nyo ako mga kakampings kung dahil sa pagsuporta ko kay Pangulong Duterte masisira yung pagkakaibigan natin. And sobrang nalulungkot po talaga ako kasi nung panahon niya, talaga pong kahit pandemic is pakiramdam ko po at saka talagang kita namin na safe po talaga dito sa lugar namin. Ngayon, kaliwat kanan, mga nagsashabu dito. Kapitbahay namin, tindahan ng shabu. Ngayon, balik na naman sa dati. And nalulungkot po ako kasi nag-post na po si Miss MJ Kembao at saka si Miss Kitty Duterte nung latest update about kay President Duterte na naka-oxygen siya, nakahiga siya, and hindi siya dinadala sa hospital. Walang proper medication. So, Miss Marley, ano po kayang next? Ano pong pwedeng mangyari? Kasi sabi nila meron na daw susundo sa kanya. Ang kagandahan lang naman, hindi siya iniwanan ng mga abogado. Ang dami mga abogado nakapaligid sa kanya. Pero alam ko, hindi nila ino-honor yung yung mga sinasabi ng abogado, although nag-file na tayo ng petisyon. Sila Spoke Sari Roque, sila Attorney Vic nandoon ng petition for habeas corpus na dinala nila sa Korte Suprema. So tignan lang natin at ipagdasal natin na ligtas ng ating Pangulo. Again, ang importante, katulad mo, katulad ng mga kababayan natin na nandito ngayon, nanonood at naging part nitong diskurso natin, nagpapakita kayo ng support. So yun ang pinaka-importante. At ang mga tao lumalabas na sa iba't ibang mga lugar at I hope dyan sa Laguna ay magkaroon din kayo ng pagtitipon, well, although I don't know yung... po, pero kung wala po, luluwas po ako sa Manila. Oo, Maynila. Kasi tignan natin, mag-update kami dito. Magtutok lang kayo sa mga vloggers, 37 vloggers na ginigipit at sa iba pang mga mga reliable social media platforms ng mga kaalyado ng Pangulong Duterte para magmasid kung ano yung mga developments. But dito, we'll try our best na bigyan kayo ng updates. So, yes, thank you, Miss Catherine. Kung may idadagdag ka pa, your final... Thank you so much po. And sana po lagi po kayong mag-update para alam po namin ang nangyayari. Yeah, we will. Thank you po. Take care. God bless at God bless salamat. po. Okay, bye-bye. Okay, Palangga. Yeah, Anong nakita nga natin yung update ni Kitty, may picture siyang shinare ng kanyang tatay na nakahiga lang sa sofa at may nakakabit na parang oxygen. Yeah, very sad images. Kitty. Meron ba? Oo. Okay, so Missionary. papasok na tayo. Sino Yes, ba? yes. Kung may share ka pa ba na bagong dyan? Si Kate Wazon. Kate? Ayan, si Kate. Hi Kate, ikaw pala yan. Hello po, after 15 years. Natuto po ako magbukas. Wala po ako masasabi ngayon pero napakalungkot yung nangyayari sa ating bansa. Idol, narinig niyo po ako. Naiiyak ako. Yes, Ano, narinig ka namin. Kasi since 18 years old po ako, watcher ako dun sa Makati. So, kitang-kita po namin kung paano ang paggalaw ng gobyerno. Then, sa panahon po ng matandang Marcos, mas masahol po ngayon ang
Marcos na to, grabe lahat. Kasi ang katwiran noon, di bali magnakaw si Ferdinand Marcos, at least siya lang ang nagnanakaw. Hindi lahat ng mga nakaupo sa gobyerno. Kaya nga ang nangyari noon, si Ramos sa si Enrile na inggit, gumawa sila ng paraan para mapatalsik si Marcos. Ngayon, gabi na po pag nanakaw at ang pag-asa na lang po natin yung manalangin kasi meron po kaming prayer intercession. Dati pinagdadasal ko si BBM, pinataas ko kay Lord. Ngayon si President BP Sara, mga family Duterte, pinagdadasal namin. Actually, mga ka-Christian ko, walang alam. Nag-share lang po ako kung ano nangyayari sa government natin ngayon. Hindi ako nahihiyang ipag-pray na ganun ang nangyayari, mga corruption, smuggling, lahat binabanggit ko sa prayer namin. Yun nga sana, wag po rin tayo mag-alala kasi mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. At lahat ng yan ay sisingilin niya. Lahat ng mga taong mga ganid sa pera, sa kapangyarihan, may kapalit yan. Hindi pa man nabubuhay na sila, yung kaluluwa nila nasa impyerno na, totoo po yun. Kaya pag-pray lang po natin. Naiyak nga po yung mga taga-Dubai po ako dito. 7 years na rin po ako dito sa Dubai. Yeah, Kate, grabe talaga. 7 years na rin po ako dito. Napakahirap din po ng... natin yung loob natin at ginagawa naman natin yung paraan para Totoo po. Sana po may magawa po si President Trump. Po? Sana po may magawa si President Trump. We'll see kung anong magiging... Makita yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Yeah. Okay, Kate, Ingat po kayo lagi dyan. Okay, thank you. Bye-bye po. Love you. Yeah, thank you. I love you, Palangga. Thank you for always watching. Bye-bye po. So, ngayon ay sabi ni Palangga, Go Tatay, Rasmin Bicarso. May papakita lang na tayong picture. Yung pinost ni Kitty Duterte. Ang sabi niya, they are denying my dad the proper health care he needs. They are keeping him confined here and not allowing us to bring him to the hospital. He is getting weaker by the minute. Ayan, diyan ang itsura pala ni Pangulong Duterte, mga Palangga. Ayan, naka-oxygen. Kasi galing yan sa travel, puyat yan, pagod. Kaya ayan po siya ngayon nakahiga dyan sa Villamor Air Base. So, kaya sa update din mga... si MJ. Ha? 15 minutes ago may update si MJ na MJ Cambao na may mga nagkakati po ng taga-suporta natin diyan sa gate 5 ng Villamor Air Base. Ayan. Okay. Maiksi lang. 3 seconds na. So, dumadami na nga yung tao. Pumunta na po kayo doon sa Villamor Air Base. At I think sa EDSA ba to? Sa kanila. Villamor Air Base. Gate 5. Sa gate 5 pa lang. Gate 5. Yes. So, bantayan natin si PRRD. Bantayan natin. Si Joe Smith. Nako, Joe, you're here. Ito, Palangga Z for the first time. Ito, maraming kwento ito at ginigipit din ng mga bangag ito. Matagal tumahimik si Joe. Joe Smith, Medina, how are you? Ito, mahalaga nakatulog kanina kasi naghihintay nga ako dun sa natin. Sa mga kababayan, bago magsalita si Joe Smith, gusto ko lang ipakilala sa inyo. Kami po ay magkasama simula pa noong bago pala ako nag-vlog, magkasama kami pinagtanggol namin si Bangag. Magkasama kami sa campaign. Muntik pa ako masagasaan. Joe, ikwento mo lahat. Ngayon, I think this is the time para ikwento mo. Magkasama kami, nagkampanya sa unit team. Magkasama tayo sa inauguration. Ang dami nating alam dahil pareho tayong kaibigan ni Lisa Tanas. So, ikaw ay isa sa mga ginipit o ginigipit ng TRICOM ng gobyerno ni Bangag kahit ikaw ay nananahimik at nagtatrabaho ng patas dyan sa Thailand. Mga kababayan, pinagbibintangan siya na siya ang owner ng Political Witch Boy, which is nilinaw ko na yan na ako si Political Witch Boy at hindi si Joe Smith Medina. At nakikita naman ninyo na ang Facebook page ay may nakalagay kung sino ang mga admin,
So definitely wala silang makitang Thailand doon, pero idinamay nila si Joe Smith Medina para iimbitahin dyan sa TRICOM na yan para guluhin ang kanyang buhay kahit siya ay isang OFW na nagsisikap dyan sa Thailand. Joe, go ahead. Kasama natin si Z. For sure, magkakilala din kayo. Andyan sa gitna, isa siyang kaluluwa. Ayan, so Ano siya si Z? kayo patawanin kahit malupit pinagdadaan. Hi, Joe. Hello, Suzy. Ikwento mo sa ating mga kababayan, Joe, kung paano tayo nagkakilala, paano natin si Percy Bangag, paano ang alam mo kay Lisa. This is your time now para isabihin ang nalalaman mo sa taong bayan. Well, nagkakilala kami ni Maharlika. Matagal na Maharlika, no? Basta nagkakilala kami kasi friend tayo sa Facebook pero hindi tayo nag-uusap. Kasi nag-post ka about PRRD, ako naman about PRRD din, tsaka kay BBM. Hanggang PNM kita hanggang naging magkaibigan tayo. Tapos until si Ma'am Lisa Marcos, sinabi niya, Joe, I will introduce you. Mga tawaging ma'am yun, si Satanas yun. Ay, nga pala si Lisa. Ang sabi niya sa akin, I will introduce you a great defender of my hobby. Sabi ko, Maharlika. Tapos sabi ko sa kanya, I know her already. So that's great. Tapos sinabi niya na, hanggang nagkaroon na tayo ng close connection. And that time, lagi sa atin tumatawag si Ma'am Lisa, umiiyak. Dahil unang-una nga, ayaw i-appoint ni PRRD si BBM sa Department of Agriculture. At si Maharlika naman, sa sobrang galit, nadamay sila Senator Bongo dahil nga umiiyak si Ma'am Lisa that time. Pangalawa, Sige, remind mo ako, hindi naman ako nagalit kay Senator Bongo. Gusto ko lang kita-correct. I think doon sa ano yon, yung sinasabi ni Lisa Tanas sa atin na imamanipulahin ni Senator Bongo nila PRRD ang election 2022. at saka yung Tama? protest daw. Pati yung protest. Dahil yung sa protest. Yeah. Pero Yes. again, dahil nga tayo lulong na lulong pa nun sa kabangagan niya eh. Yeah. Tapos diba Maharlika, naalala mo din, nag-message sa akin si Ma'am Lisa na nai-stress siya dahil si Inday Sara walang response kung tatakbo ang president or vice president. And nai-stress siya kasi dapat BBM daw should run for president and Sara should be the vice president. Yung mga naalala ko. At saka yung mga, basta ang pinaka naalala ko sa mga sinasabi niya sa akin ay yung agriculture talaga. Yung gusto niya ma-handle ang asawa niya. At diyan nang gagaling ang gigil Galit niya sa mga Lisa Duterte. kay PRRD ngayon. Isa yan sa mga dahilan. Hindi lang yung about... Siyempre marami dahilan niya, pero isa sa mga dahilan niya, baka siya galit na galit kina Bato de la Rosa, kina Bongo, at lalo na kay PRRD ay dahil dyan sa Department of Agriculture na dati niya pang gusto Yung pala, para kaya sa gusto niya sa agriculture dahil siya ang magiging reyna ng smuggler. Ng Yeah. mga smuggler. Yung pala yun. So anyway, ano pa yung pwede natin i-share na mga maitim na mga pinagsasabi na mga pananalita ni Lisa laban sa mga Duterte nung hindi in-appoint si Bangag sa Department of Agriculture? Well, yung may ba naalala ko na naaasar siya unang-una, si VP Inday Sara, sinama niya si Robin Padilla dun sa microphone na kasama sa senatorial state niya. So galit na galit siya nung kasi baduy nga daw si Robin Padilla. Mahilig siya sa ganyan salita, yeah. baduy si Robin. Yeah. Ang lagi siya sabi, they're so baduy. Sabi niya, VP Inday is baduy. Pero mahalaga naalala ko, when So, I will not tell everything. Ito muna yung mga sasabihin ko na muna. Okay. Ang naalala ko nung nanalo na si VP at saka si BBM, so nakita kami ni Ma'am Lisa sa law firm niya. So, doon sa law firm niya, ang naalala ko noon, tinawagan niya si VP Inday through her phone and meron siya sinasabi about the Department of Education. Ang sabi nga ni Ma'am doon, anyway, Joe, VP, so I'll put Inday to the Department of Education. Yun na nga, I'll put. So, ibig sabihin, tagang tama yung nasa libro ni Attorney Vic na si Lisa Tanas ang nagmamanipula ng appointments na wala naman siyang mandato, right, Z?
Yes. Alangga, may breaking news tayo. Ano? Ano muna yan? Naglabas na ng statement ng Supreme Court on the petition filed by former President Rodrigo Duterte and Senator Ronald De La Rosa with the Supreme Court. Well, in effect, yung kanilang pleading na sinubmit ay iniraffle agad. There was an instruction by the Chief Justice to have a special raffle nung petition na yon para madinig agad yung kanilang pleading base na rin sa internal rules ng Supreme Court. So, umusad agad yung proseso sa Supreme Court. So, this is very welcome news to us. So, Okay. makikita niyo po yung statement ng Supreme Court sa kanilang Facebook page. Kalalabas lang po 3 minutes ago. Okay. So, yes, habang inaano mo, Joe, tinutuloy mo yung kwento mo na... Okay, Sorry go to ahead. interrupt, Joe. Sorry to Ay, interrupt. no problem. Spontaneous naman tayo dito eh. Okay, go ahead, Joe. Yes. So ilang mahalaga naalala ko that time na tinawagan niya si Inday Sara na magiging siya, silent consultant sa Department of Education. Tapos, yun nga yung sinabi niya na mas madaling kausap daw si Inday Sara kaysa sa father. Oo. Tapos, yun ay plastic lang. So, anymore, Joe, yun na pwede ma-share natin sa ating mga kababayan habang inabasa ko tong pleadings nila. No, kung mahalaga yung mga iba, i-reserve ko na lang muna pag kailan na kailangan na sabihin yung mga ibang impormasyon na alam ko. Pero ano nakikita mo dito sa nangyayari ngayon sa ginagawang pagigipit kay Pangulong Duterte at sa iyo at sa akin? At gusto ko lang malaman, hindi ko pala pwede sabihin yan. Okay, go. Go ahead. Baka madulas. Okay, go ahead, Joe. Mahalaga, Tama. alam naman natin, di ba? 3 years ago pa yata, di ba? Nasabi ko na sa'yo yung mga nalaman ko na plano, di ba? Nila for Inday Sara and others. Isa kasi sinabihan ko. Yeah, ikaw ba nung kasi mas nauna ka sa akin nung umuwi ka ng Pilipinas para suportahan sila eh. Ikaw ba nalaman mo na itong si Lisa Tanas pala at si Bangag ay nagpupulburon? At naalok ka ba na magpulburon? May naalala ka bang inalok ka niya? Naku, Maharlika, sa akin na muna yan. I-reserve mo na lang? I-reserve ko na lang muna yan. Oh my God, yeah. So, Basta Alam umalis mo- ako dahil meron akong kinakatakutan at meron akong impormasyon syempre na nalaman. Kaya better na umalis na lang muna ako ng Pilipinas. And lihim akong umalis, Maharlika. alam ko yan. Naalala ko, di ba? Di nyo alam, magkasama pa kayo dati ni Bacudio, hinahanap Yeah. niyo ako kasi kakain yata tayo somewhere. So sabi ko, Maharlika, nasa airport na ako. Tapos tumatawa Yeah. kayo, sabi ko, anong airport? Yes. Natatandaan ko yon. Kasi meron pong mga pangyayari na kinatatakutan ni Joe sa buhay niya. Kaya sa kabila ng pagiging kaibigan namin ni Lisa Tanas, ilumisan siya ng Pilipinas at sumunod din ako lumisan. Pabalik Yes. ng Amerika at yun na nga, July, nag-usap tayo. Tuloy naman, constant naman natin communication hanggang sa inilabas ko na nga yung lahat ng katarantaduhan ni Lisa Marcos. Yeah, at saka Maharlika, dumaan ka sa proseso kasi hindi ka naman bigla na lang naging... Ikwento mo nga sa kanila. I think Yeah. that's habang nag-aano tayo ng updates kung bakit ako galit na galit dito sa jutang din ng mga ito. Mas maganda ikaw yung magkwento kasi ibang kwento nakalimutan ko na at ikaw yung witness sa mga pangyayari. Go. Hello. Kasi yung Maharlika, di ba, ang naalala ko lang kasi, nung nasa Pilipinas tayo, lagi tayo nag-uusap about sa plano ni BBM, sa mga pangarap ni BBM, at kala natin, Maharlika, Pangarap ito naman para sa ito, Pilipino. Oo, mas kala malapit natin- malapit naman tayo kay Lisa, hindi naman kay BBM. Akala natin na si Lisa ay magiging guide ni BBM para magkaroon ng magandang gobyerno. Kasi abogado siya. Pangalawa, siya kung kumbaga siya yung superior sa family niya. Nakakapagdikta siya anong gagawin ng asawa niya at mga anak niya. So kala natin, because of Lisa, gaganda yung Bayan. magiging gobyerno. Kasi di ba, ang nakatadiban kay Lisa, mabait, lagi tayong sinasabihan ng mga umiiyak pa siya. Drama-drama ang alpot. Umiiyak pa siya dati na lagi siyang inaapi. Diba? Yeah. Ganoon naman yung nasa projection niya eh.
Hanggang si Maharlika kasi, yung umalis sa papuntang Thailand, ikaw naman sa Amerika, yung communication natin, continuous pero medyo tipid kasi siguro overwhelmed tayo dahil nga nanalo si BBM, and then until one time si Maharlika tumawag sa akin yan, madaling araw na malungkot. Sabi ko, Maharlika, anong nangyari? Sabi niya sa akin, bakit ganito ang nangyari sa gobyerno natin? Ba't parang hindi to yung inaasahan natin? Hanggang nawala ng communication na Maharlika ng mga 3 weeks until naglabas ka na ng babaeng ahas. And that's the Yeah. story. Yeah, so talagang sinabihan kita, 'di ba? At hindi lang 'yon. Yung mga na-witness kong mga injustice sa mga tao. Yes, support napakarami. Marami Oo, lang. doon, 'di ba? So, yun yung mga nag-trigger sa akin Yeah. na Una-una, talagang ayaw nila papasukin sa HQ. Ang napakalaki ng space. Pangalawa, yung pagkain. May mga supporters Pwede natin ayaw. na tinatanong mo ako, bakit ayaw pa kainin ng headquarters yung mga supporters? Tapos ikaw pa yung nagbayad ng 5,000 pesos at 10,000 pesos for Jollibee. Binigyan mo sila ng pera pambili ng pagkain. Naalala mo yun? Nung pagdating galing ako sa Amerika, fresh na fresh, amoy M&M. Di ba? Tapos Nung binigyan mo ng nagkita pera tayo, ng mga I think kasi that was walang the first- pagkain. Joe, I think that was the first time na nag-meet tayo personally, di ba? In person. Yeah, in person, yeah. Yun In yung person. first. Tapos yung approach ko agad sa'yo, nagagalit ka agad ako doon dahil hindi nila pinapakain yung mga tao. Yes. Ano sabi ko sa'yo? Alam mo, mas maganda kasi yung hindi ako nagkakwento, ikaw eh. Nung una tayo nagkita, pagpasok ko sa HQ, andiyan ka lang ha, di ba? Yes, Kasi yes. Joe witness ito eh. Ano yung naging reaction ni Maharlika nung pagpasok sa HQ? Eh di lagi mo ko tinatanong, bakit ganyan ang trato ng HQ? Alam ba yan ni Lisa? Alam ba yan ng ano yan? Tapos noon, syempre, lahat ng mga nangyayari sa HQ Maharlika ay may basbas ni Lisa. Dahil siya ang manager dyan. So, hanggang lumabas ka na ng HQ, wala ka na nilang magawa, so ikaw na nagbigay ng pera. Binigyan mo sila ng pera. Pinakain muna tayo. Yeah, kumain Pinakain muna tayo tayo. ng daming pagkain. Oh, lechon. 2 lechon, buffet. Overflowing yung pagkain, nagagalit ako. Sinasabi ko sa'yo, bakit ito hindi madala dun sa baba at hindi pakainin yung mga tao? Tsaka overflowing din kami ng alak. Yeah, grabe. Kaya, paglabas doon, kawawa talaga yung mga tao. Yun po yung mga nag-trigger. Hindi lang ako bigla na lang na parang pag-isip ko na magagalit na ako sa kanila. May proseso. May mga Kasi masakit nakita. Maharlika Masakit sa atin gawin to kasi yung connection naman natin sa kanila, hindi naman to yung supporters na nag-support. Speech. Ano lang, Meron tayong deep connection kay Lisa. Naka-oxygen po si Pangulo Duterte. Yes, ipinakita na natin yung picture kanina. Doon lang sa nagtatanong. May update si Tio Moreno. Ano daw? Sinasakay na nila si PRRD sa sasakyan. Sa ano na mismo, sa airplane, magdadala sa Netherlands. Mga putang ina talaga. Update ni Tio. Ikaw, Maharlika, una nakaranas ng harassment. Yes, mga kabalangga. So, anong ginagawa ng ating, anong ginagawa ngayon? Wala bang pumipigil sa mga putang inang ito? Sabi ni Tio, 5 minutes, sinakay na nila si PRRD papuntang Netherlands. Air Force lang and duty nurse lang ang allowed sumama. No lawyers, no family members. Oh my God. Papayagan ba nila ito? Anong action ang ginagawa? Ano yung Maharlika, plano naman yan Mga putang ina talaga. Si Lisa lahat ito, mga kababayan. Yes. Si Bangag lahat ito. Dahil Pero magaling may si Lisa report sa na, diba? pag-organize din yan. Is this true? Kasi babasa mo lang ng Supreme Court order. Yeah, pero sana maglabas agad ng TRO. Kasi yun ang pleading nila. Baka na namin nadali na naman nila to dahil sa paglabas ng Korte Suprema. Magkakagulo talaga ang taong bayan kapag ganyan ang ginagawa nila. Hindi natin makukontrol ang mga taong lumabas niyan. At maghimagsik laban sa mga bangag. Ang sinasabi dun sa kanilang pleading, nakalagay, the petitioners seek a temporary restraining order to prevent
respondents from facilitating, assisting, or cooperating with the ICC in any investigation related to the Philippine government's anti-drug campaign. Andito po kami Yes, sa sir. Presidential Lounge ng Air Force. Sabi nung ito nakarating sa andito po kami sa plano nila dito lang siya i-hold until plane arrives to extradite him to The Hague. He's being denied the medical attention. His ECG doctor and equipment is not being allowed to enter the area. His doctor asked that he be brought to the hospital because ang taas nga ng sugar level niya, 341, pero ayaw ng PNP. Mga demonyo talaga to, mga palangga. Ano to? Ang taas ng sugar level niya. Sabi ni Gringo Nasan this morning, former President Rodrigo Duterte was arrested without a warrant by the Philippine National Police under the directive of PNP Marbil. He was taken to Villamor Air Base without any clear legal basis for his detention. Before his arrest, President Duterte made a defiant statement, "You will just have to kill me. Hindi ako papayag kung kakampi ka riyan sa mga puti." This moment evokes a chilling historical parallel to the last words of Senator Ninoy Aquino before his assassination in 1983. However, the heart of this issue is not about political loyalties. Whether one is for Marcos or Duterte, the real issue here is the sovereignty of our nation. Both President Marcos and Justice Remulla have consistently asserted that the Philippine justice system is functioning and that we are not a failed state. If there are charges